So, paano niya, Mr. Maravillas, ang pagkampanya niyan? Problema na niya yan. Di ba? May pwedeng utusan siya kasi hindi man siya pwedeng lumabas. Yung mga minions niya, mga supporters niya, di sila yung mga panya, mga kababayan. Saka malabo man po manalo. Lahat ng kalyado po ni Digong, hindi man pwedeng ikampanya siya, mga kababayan ni Bato, sa kanibonggo, alangan ikampanya. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi? Ikampanya po mo pa si Pacquiao, o di kalaban mo pa sa boto. O di ba? Yung magkakapartido nga po, mga kababayan, magkakasama sa partido, kahit sa lokal. Pag last hour po, nagkakanya-kanyang lakad. Lalo na ito si Bongo at si Senator Bato. Malalakas yung kalaban po nila, yung slate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Baka nga masiro. Lahat ng mga kaalyado ni Digong, mga kandidato sa pagkasenador, baka maubos po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Last day mga kababayan ngayon ng filing na sorpresa yung mga kasama natin sa media na nagko-cover po sa mga nagpa-file ng COC sa Comelec. Humabol si Pacquiao. Nag-file mga kababayan si Pacquiao para senador. Si Atty. Tolentino, yung kanyang abogado, yung nag-file po. Ayos lang yan po, mga kababayan. Hindi pa naman po convicted si Pacquiao. So, qualified pa rin po. Pwede na mag-file. Yung Comelec, tanggap lang ng tanggap po. Si Alice Goo, inaabangan kung magpa-file. Pero, after filing, i-disqualify siguro. Si Alice Goo, mga kababayan, nasa Senado ngayon. Ang sagot niya, isang linya lang po. Hindi ko po alam, Your Honor. Paulit-ulit yang lung sagot, mga kababayan ni Alice Goo. So abangan natin kung magpa-file si Alice Goo sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ngayon, sa Davao, ang akala natin si Mix Nograles yung lalaban. Ang lalabanan pala ni Mix Nograles, mga kababayan, si Pulong. Sa bagay, tama man. Kaya pala nag-resign yung kanyang kapatid na si Carlo Nograles bilang CSC Commissioner, chairman ng Civil Service Commission. Gustong labanan pala, mga kababayan ni Carlo Nograles, yung dati niyang kaalyado. Magkakaalyado sila noon, mga seasoned politicians din po, yung mga Nograles. Na-appoint pa nga po si Carlo Nograles, di ba? Bilang presidential spokesperson. Tapos, Civil Service Commissioner. Pero ganyan talaga po ang politika. May panahon na kaalyado, may panahon na kalaban na. Tulad po ni Inday, dati ka-unit team, ngayon po, hindi na siya in-appoint as caretaker. Sa bagay noon pa, umalis yung ating Pangulong Bongbong pala, papuntang Laos, para sa ASEAN meeting. As usual, tulad nung nauna, hindi na si Inday pinagkakatiwalaan noon, lalo na ngayon. Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga mainit na balitang yan at pag-usapan po natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya.
Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating mga kwento. Yung pag-file muna ni Pacquiao sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Tolentino. Yan ang breaking news kanina. Ngayon lang po, breaking news yan. Sabi dyan, Comelec spokesperson Atty. Rex Launjanco confirms Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy's filing of Certificate of Candidacy as senatorial aspirant. Yan yung report ng ABS-CBN. So, paano niya, Mr. Maravillas, ang pagkampanya niyan? Problema na niya yan. Di ba? May pwedeng utusan siya kasi hindi man siya pwedeng lumabas. Yung mga minions niya, mga supporters niya, di sila yung mga panya, mga kababayan. Saka malabo man po manalo. Lahat ng kalyado po ni Digong, hindi man pwedeng ikampanya siya, mga kababayan ni Bato, sa kanibonggo, alangan ikampanya. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi? Ikampanya po mo pa si Pacquiao, o di kalaban mo pa sa boto. O di ba? Yung magkakapartido nga po, mga kababayan, magkakasama sa partido, kahit sa lokal. Pag last hour po, nagkakanya-kanyang lakad. Lalo na ito si Bongo at si Senator Bato. Malalakas yung kalaban po nila, yung slate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Baka nga masiro. Lahat ng mga kaalyado ni Digong, mga kandidato sa pagkasenador, baka maubos po. Di ba? Walang makalusot. Nasa last na po ng yung latest survey. Nasa si Bato nga minsan wala sa Magic 12. Magkakanya-kanyang lakad yan, mga kababayan. Si Vic Rodriguez pala nag-file na rin. Tumakbo lang kayo sa atin po. Walang problema yan. Kasi nga po, ang mga mamamayang Filipino ang magdi-decide kung sino ang ilalagay sa posisyon. Ayos lang yan. O ngayon, si Pacquiao, mga kababayan, may ready na siyang tarpaulin siguro na pwedeng, picture na pang tarpaulin. Ano yung picture, yung bagay kay Pacquiao, Mr. Maravillas? Pinost ko na po sa timeline ko para litaw na litaw siya. Tamang-tama po ito. Nandyan yung qualifications niya mismo. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. So, di ba? Naka-display mismo yung kanyang credentials po. Ano nga nakasulat dito? Yung mugshots niya, Mr. Maravillas man yan. Para siya yung kakaiba. O diba? Kahit hindi ito yung gamitin niya, alam naman ng mga mamamayang Filipino na ang kaso niya yung mga hindik-hindik. Yan po, violation of Anti-Trafficking in Persons Act. Tapos yung sexual abuse pa. Yan yung mga credentials ni Pacquiao. Pag yun ang ginamit niya, mga kababayan, na mugshots niya, ay talagang takaw pansin na sa ating mga butante, di ba? Talagang mapapalingon po. Lalo pa pag nilagay yung naka-bold letters pa,
yung credentials niya. Bawat makakakita po ng kanyang tarpaulin, lalapit pa yan para basahin isa't isa yung kanyang credentials. Di ba? Pakinggan natin kung ano yung sinasabi dito ni Atty. Tolentino sa pag-file ng COC ni Pacquiao. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Masaya siya? Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Malabo man po na nasa Diyos. Yun lang mga kababayan na mga asunto niya, malayong turo ng Diyos yun. Pwede pa siguro, Diyos ng mundo, the God of this world. Sino niya, Mr. Maravillas, ang God of this world? Sabi sa Bible, ang God of this world, si Satan. O, diba? Iyon po. Pero yung Diyos Ama sa langit, malabo po. Unang-una, yung ating Panginoong Jesucristo po, inagawa na niya ng papel. Siya na yung tagapagligtas eh. Pinalitan yung ating Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi ni Pacquiao, dadaan daw sa kanya na signature. Pipirmahan ko niya yung inyong mga kaluluwa. Imagine that po. Inagawan po ng papel yung ating Panginoong Jesucristo. At siya pa yung may-ari na ng universe. At yung sinasabi ni attorney na maging parte ng solusyon. Paano kang maging parte ng solusyon na ikaw yung problema? Ang dami ng problema ng ating bansa. Dumagdag ka pa. Ngayon tuloy, nagkagulo-gulo. You see, pinahirapan pa yung ating mga authorities. Kung hindi pa nasukol mga kababayan doon sa kingdom niya, hindi pa susuko. Tapos magpapalusot pa. Ini ba yung kwento? Di ba? But anyway, balikan natin si attorney. Napag-utosan man lang po ito. Trabaho niya ang maglingkod bilang abogado. Paano naman yung anak buhay? Di ba? Ganon lang po, mga kababayan. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Malabo man po kasi yung kaso niya, yung mga mahihirap na naging biktima, lumalabas, predator siya. Malabo. Dangan yung sinasabi niyang religious freedom. Dati man po na may religious freedom po tayo. Exercise of religious freedom. Pero, hindi po dyan kasama, hindi nangangulugan na pag may religious freedom, yung mga leaders ng reliyon, pwede nang mag-commit ng pang-aaboso sa mga members. Diba? No one is above the law. Be you are a religious leader or a government official, dapat pasakop ka sa batas. Yun ang malinaw po. At saka sa Bible, malinaw ang turo po, yung laging sinasabi natin, kailangan pasakop, let every soul be subject unto higher powers. For there is no power but of God, referring to government. So pati yung mga religious leaders dapat nagpapasakop sa gobyerno. Kasi yung gobyerno po, ordained. The rulers are ordained by God. Napakalinaw po sa Romans. Ang ginawa ni Pacquiao, kasi pastor siya, dapat sumurrender sa kanya yung mga authorities. Mali po. Sa bagay, lahat man mali yung turo niya, pati nga yung turo ni Kristo.
binaluktot niya, inagaw niya yung pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon. Ano pa yung asahan mo sa taong ito? Di ba? Yung mga followers niya, mga kababayan, hindi man kasi naturuan ng tama sa Bible. Kasi ang nagturo, false teacher. Yun ang malinaw po. Anyway, ituloy natin mga kababayan ang sinasabi ni Attorney. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will... Madaling malapitan, gwardyado nga, nasa taguan, kaya hindi malapitan ng mga authorities. Di ba? Yung ganyang mga pananalita, Attorney. Tell that to the victims of Kibuloy. Baka kung ano yung abutin mo. Focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Paano maging zero corruption na ang kaso niya nga po kasama doon sa Amerika yung yung cash smuggling. Mga kaso ni Kibuloy, he is also facing charges of child abuse before another court. A United States grand jury has separately indicted Kibuloy for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. Kaindik-indik po, malabo na maniwala po yung mga mamamayang Filipino, yung mga member, siyempre, mga blind followers sila. Tuloy natin yung sinasabi ng abogado. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas. Nakakatakot. Di ba? Yung ginawa niya, violations po ng batas. Batas ng Amerika at batas ng Pilipinas. Ang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport group. Thank you and good afternoon. Your name, sir, can we have your name? Attorney Mark Tolentino. Wala po na akong question. Nag-speech lang po siya. Sir, pwede lang picturean yung yung COC. Walang tanong-tanong. Statement lang mga kababayan pagkatapos picture-picture na. May ganon pagkatapos sasabihin niya na madaling malapitan. Yung pagtanong ng nga hindi allowed. Di ba? Kailangan mo na magsalita siya doon. Sagutin niya yung mga katanungan ng Senado once na pinatawag na siya. But anyway, ayaan lang natin mga kababayan. O ngayon, punta tayo sa Davao. Sabi natin, kala ko si Migs Nograles, PBA Party List Representatives Migs Nograles. Yun pala si Carlo, yung kapatid niya. Siyang nag-file na para mayor. Challenger po ni Digong. Bata pa po si Carlo Nograles. Si Nico po, napakatalino pala nito. Valedictorian po na graduate. As opposed kay Digong na twice na na-expel. Yan ang credentials ni Digong mga kababayan sa high school. Twice na na-expel po. Si Carlo Nograles, valedictorian at abogado din mga kababayan. At siguro naman, wala ng chiniko yung biodata niya po. Wala man doon yung grado. Pero si Digong, sabi ni Digong, ako niya 75-75. Siguradong wala man siguro siyang gradong 75-75 kasi matalino nga po, valedictorian. At ang maganda mga kababayan, itong si Carlo Nograles, wala kang marinig na masamang reputasyon. Di ba? Buo yung kanyang pamilya.
at napalaki ng kanyang magulang ni dating Speaker Nograles, yung tatay niya, napalaki ng tama. Di ba? Magandang halimbawa para sa ating mga kabataan. Never ko pa itong narinig na nagmumura, mga kababayan. Maganda yung breeding. Ayan, sabi rito sa balita ng, ano ba to? Rappler, Nograles siblings challenge Duterte's in Davao with mayoral congressional bids. Nilabanan si Pulong ni Migs Nograles. Very brilliant itong si Migs Nograles na isa ring abogado. As compared mo kay Pulong, makulimlim. Bright ito, si Migs, si Pulong, makulimlim. Kung sa bank accounts, itong si Migs Nograles, mga kababayan, asset. Si Pulong, non-performing asset. Di ba? Kung sa bank account, ipag ang non-performing asset po, hindi mapakinabangan, non-performing siya. Logi, nagiging liability po. Liability ng bayan kasi sayang ang pasweldo. Igawan niya talaga. Hindi man pumapasok nga, kahit i-check ninyo, hindi man pumapasok sa Congress. Pero si Migs Nograles, very active. Kaya siya ngayon ang tumatakbo sa 1st District ng Davao. Si Migs, lalabanan niya itong si Pulong. So tama lang po, kasi sayang ang pasweldo po. Kinakapital lang ng mga Duterte yung apelyido nila na Duterte. Pag tiningnan mo po sa performance, malabo. Malayo po. Ito siya ngayon, napakabata pa, 48 years old. Yun si Migs, for Congresswoman. Yan 48 years old pa lang. Sabi dito sa balita, Carlos' decision to run for mayor rekindled memories of the long and bitter political feud between the Duterte and Nograles families, which began in the 1990s. Dati silang political enemy. Kaya lang, nagkaroon ng pagkakataon na nagkaalyado sila. Ganoon naman sa politika. Nag-aaway mga kababayan pag halimbawa na bibintahian yung isa. Pero diyan ka lang anya sa teritoryo mo. Wag mong kakantiin itong teritoryo ko. Then we will live in peace. Ganon lang naman po sa politika. Pag inistorbo mo anya ko, di laban na. Ganon. Sabi dito, Duterte and the late Prospero Nograles, a former House Speaker and representative of Davao, 1st District, had been at the center of the rivalry. Yan po ang history nila. The Nograles patriarch first challenged Duterte during his first bid for re-election as Davao Mayor in the early 1990s. Duterte originally won the mayoral post in the 1988 race against Zafiro Respicio, a key figure in the anti-Marcos movement and Davao City's first post-EDSA Revolution Mayor. Si Respicio had served as officer in charge of Davao City government following the 1986 revolution faced off against Duterte, his vice mayor. In the city's first election under the newly ratified post-EDSA Constitution. Pareha sila kasi OIC, na-appoint na OIC. O ngayon, Vice Mayor na OIC Vice Mayor, doon nagsimula yung political career ni Digong. Yung kinikwento ko po sa inyo. So despite Respicio's political credentials rising from student leader to councilor and later assemblyman, in 1984 Duterte emerged victorious in the 1988 mayoral race. In 1992, Duterte again defended his position, this time against Nograles, making the beginning of a 2-decade-long rivalry. Nograles attempted to unseat Duterte in that election but lost. 3 years later, he was elected Davao's 1st District Representative, a post he held until 1998. When he ran for mayor once more, this time against Duterte's Vice Mayor and Bet, Benjamin D. Guzman. Ngayon, si Nograles natalo ni D. Guzman, habang si Duterte nanalo bilang 1st District Representative.
Eventually, Duterte severed ties with De Guzman and seated him in the 2001 mayoral election. Even after Nograles' rise to the House speakership nung panahon ni Arroyo, yung ambisyon niya to become Davao mayor remained elusive. Noong 2010, he suffered another defeat, this time against Duterte's daughter, Sara, na ngayon po, vice-presidente na. Ngayon, medyo nais yung rivalry ng Nograles Duterte. Nang si Nograles, in-endorse si Digong noong 2016 presidential election. Kasunod ng kanilang reconciliation, siyempre may deal. Yung anak na si Carlo became Duterte's cabinet secretary at saka ito na yung latest niya, na-appoint siya as chairperson ng Marcos administration bilang chairman ng Commission on Civil Service Commission pala. Nag-resign kahapon mga kababayan. Pag-resign niya, tatakbuhan niya ako kasi sa Davao. Yun pala, akala ko, tatakbo as congressman. Kasi si Migs yung litaw na tatakbong mayor. Si Carlo pala yung tatakbong mayor. Balik uli yung away. O diba? Ganun lang po sa politika. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Permanente lang na ambisyon sa politika, di ba? So sabi dito, relations between the Duterte and Nograles families began to sour again after the 2022 elections amid talk that one of the Nograleses, Migs, was planning on challenging the ex-president's youngest son, Sebastian. Carlo turned out to be the main challenger for Davao's top post. Ngayon, nang matunugan po ni Digong, nalalabanan po yung kanyang anak ng isang Nograles, siya na mismo yung humarap, hoping na kung siya, mga kababayan, ay tatakbong mayor, na nag-file na nga po, vice mayor yung kanyang anak, pinasiguro na niya. Halimbawa, hindi siya makaabot, hindi niya matapos yung 3 years, ang successor niya, mga kababayan, kasi matanda na si Digong, ang successor niya yung kanyang anak pa ring si Baste. So ganon yung suksok ng kanyang baraha. Pero sabi nga natin, mga kababayan, ang bola ay bilog. Hindi natin masabi kung nandyan pa yung magic kay Digong o baka pinagsawaan na rin ng mga taga Davao. At ang ipalit, isang batang-bata pang mayor, 48 years old, brilliant na abogado, valedictorian nung high school, as against yung na-expelled ng 2 beses. Di ba? So, nasa mga taga Davao na lang yung pagpili. Yung chansang manalo ni Carlo Nograles, napakataas. Sa Maynila nga po, si Erap, tinalo ni Isko. Incumbent nun si Erap. O di ba? Kaya hindi malayo na ang dating Pangulo na tumakbo uli for mayor tulad ni Erap, ngayon si Digong, hindi matalo ng isang challenger na bata pa. Tama pa? Tingnan na lang natin po. O dito tayo sa sa susunod na kwento natin kasi yung ating Pangulo Marga, dinesignate ng ating Pangulo si Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Rimulya, saka mga kababayan si DAR Secretary Conrado Estrella. Siyempre, hindi na iiwan yung pagiging caretaker kay Inday. Noong una pa, alangan man, noong una nga hindi na iniwan sa kanya kasi nasa rally palagi. Ngayon pa, pakinggan natin yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Departure statement papunta sa 44th and 45th ASEAN Summits. Pakinggan natin yung naging statement ng ating Pangulo. I depart today for Vientiane, Laos People's Democratic Republic, to attend the 44th and 45th ASEAN Summits
and related summits at the invitation of the Prime Minister of Lao PDR, Sonaksay Sifangdorn. The annual ASEAN summits are essential for the Philippines to discuss the issues confronting ASEAN countries on geopolitical matters and also on functional cooperation. In line with the theme of the ASEAN Chair this year on enhancing connectivity and resilience, the ASEAN leaders will explore how we can promote regional connectivity amongst ASEAN member states, as well as to strengthen our resilience to promote sustainable development and inclusive growth. I will also be participating in meetings with ASEAN's external partners. These engagements pave the way to advance cooperation in areas such as food and energy security, trade and investment, supply chain resilience, MSMEs, and addressing the impacts of climate change and more. We will also be discussing international issues that impact beyond the region, including the West Philippine Sea, the situation in Myanmar, conflict in Ukraine, and the Middle East as well, among other important regional and international issues. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. This administration will continue to ensure that our constructive and deepening engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interests and the well-being of the Filipino people. As we speak, I think of our Filipino kababayan who are affected by the increasing tensions in the Middle East. I wish to reassure the public that the Philippine government is doing everything it can to ensure the safety of over 40,000 Filipino nationals in Lebanon and in Israel, and to bring them home so that they have a place that they can feel safe in, so long as they ask to come home. I am glad to report that no Filipino has been reported injured in the crisis that we hear about in the news, and to the waves of attacks against Hezbollah targets in the past few days and the consequent Iranian reprisal against Israel. Our embassies have been coordinating with the Filipino community on this matter and working on securing exit papers and transportation for those returning. Of the 1,500 initial applicants for repatriation from Lebanon, a third have already gone home, while another third, around 500, are still having their papers processed. The DFA will expedite this, and OWA will be chartering the flights to bring them home. For the month of October, the DMW and OWA will be bringing home at least 162 distressed OFWs from Israel. Once they return to the Philippines, the DMW and OWA are ready to provide assistance to them. Sa ating mga kababayan sa Lebanon at Israel, ang ating pamahalaan ay nakahanda sa pagtugon ng inyong pangangailangan. We hope that you will avail yourselves of our repatriation program while flights are available. In the meantime, heed the advisories of the Philippine Embassy and the Lebanese and Israeli governments. I expect the secretaries of the DFA and the DMW and the administrator of OWA to report to me with updates daily. The Philippines urges all parties to refrain from escalating the violence and to work towards a peaceful resolution of the conflict. We emphasize the need to adhere to international humanitarian law, especially the principles of proportionality and distinction in response to security threats, and to ensure the protection of civilians at all times. The Philippines will always stand for the principles of international law and the safety of Filipinos in the Philippines and overseas. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ayan po, paakyat na siya.
Yan po, pasakay na sa eroplano. Yan po yung ating first lady kasama ng ating Pangulong Bongbong. Bye-bye na po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.